Barangay Love Stories. Love Stories. Ang mga taong binikis ng kasal ay hindi mapaghihiwalay ng mga suliranin, lalo kung hindi hahayaan ng mag-asawa na masira ang relasyon nila. Pero minsan ay may mga kasal na sa pananatili mo rito ay ikaw na mismo ang masasakal. Ikaw kabarangay, gaano ka kahandang tiisin na makisama para lamang hindi masira ang inyong pamilya? Dear Papa Dudut, hello po, kung hindi nyo na maitatanong ay isa po ako sa mga libu-libong kabarangay na lagi nakatune in sa Barangay Love Stories. Sobrang ganda po kasi ng mga kwento na tinatampok ninyo kaya hanggat maaari ay wala po akong pinapalampas. Tapos naisip ko na magpadala din po ng storya sa programa ninyo para maibahagi sa iba ang buhay ko. Bago ako magtuloy-tuloy sa pagkikwento ay tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Lorelai, 32 years old at sa kasalukuyan ay nagtatrabaho sa isang tindahan ng Lucky Charm at souvenirs sa Ongpin Street sa Binondo, Manila. Papadudot, meron po akong 2 anak sa asawa kong si Melmar at kinasal kami noong early 20s namin. Kaya siguro ay hindi ko na rin na-enjoy ang pagiging dalaga dahil sa maaga akong naging isang ina. Pero wala naman po akong pinagsisisihan kasi pangarap ko naman po talagang maging isang ina at bumuo ng pamilya kasama si Melmar. Masaya ako lalo noong isinilang na ang panganay namin bagaman ikahos kami sa buhay dahil wala pa kaming ipon o ni maayos na mapagkukunan ng pera noon. Nagtatrabaho po bilang tubero ang asawa ko pero may pagkakataon na umi-extra siya sa construction kapag walang nagpapaservice. Hindi po pare-pareho ang kita niya at minsan sapat. Mas madalas ay kulang kaya sumasala po kami sa pagkain at pangangailangan ng baby namin. Pero sa kabila ng lahat ay nairaos namin ang mga unang buwan ng pagkakaroon ng anak. Pero pagkalipas lamang ng 1 taon ay nabuntis na naman ako sa aming pangalawa, Papa Dudut. Sakit ng balakang ko. Melmar! Hindi mo ba naririnig yung anak natin? Kanina pa umiiyak ko. Kakabagin na yan. Hoy, Melmar! Tintik ka, naka-earphone ka palang mokong ka. Aray! Anak ka ng teteng naman, Lorelai. Bakit mo ako binatukan? Sa lakas ng batok mo, nalaglag tuloy yung isang earphone ko. Nandito na si Mama. Pag dito bumana, yari ka talaga sa akin. Ang daming ganyan sa Divisoria. Bumili ka ng sangtusena, ilaga mo tapos iulam mo sa kanin. Ang dami mong sinasabi. Yung sinabi ko bago kita binatukan, naiintindihan mo ba? Sige, uulitin ko para sa'yo. Sabi ko, kanina pa ngawa ng ngawa tong anak mo sa tabi mo pero hindi mo pinapansin. Paano? Basic ka na naman kaka-cellphone. Baka bintang ka naman. Ngayon lang ako umako ng cellphone. Saka mali ko ba dyan sa anak mo? Bigla na lang umiyak. Kanina naglalaro lang naman siya mag-isa dyan. Nakuha mo pa mga tuwira ng ganyan samantalang dapat mas iniintindi mong anak mo kaysa sa ibang bagay. Tignan mo. Kailangan ko pa tuloy bumangon para lang puntahan si baby. Kita mong nahihirapan ako maglakad dahil ang laki na ng tiyan ko. Napaka-irresponsable mo talagang tao ka. Ako pa talaga irresponsable dito? Samantalang ikaw to maghapong nakabuka ka kahihiga. Hindi mo na nga ako magluto ng pagkain. Puro na lang ako nagluluto pag uwi ko galing sa trabaho. O di kaya panay pabili mo ng luto ulam sa labas na akala mo may pinatabi kang pera sa akin. Ang kapal din naman ang mukha mong isumbat sa akin ng mga bagay na yan. Samantalang hindi naman mangyayari yan. Kung di mo ako agad binuntis ulit.
Mag-iisang taon pa lang ang panganay natin tapos magkakababy na ulit tayo. Para ka kasing kuneho. Bakit ka nagre-reklamo? Nasarapan ka rin naman ah. Sira pala ulo mo eh. Mas siraulo ka. Alam mo, napakasama ng ugali mo. Hindi ko naman ginusto na mabuntis agad pero tinanggap ko yon dahil anak pa rin natin ang dinadala ko. Ang gusto ko lang naman, Melmar, tulungan mo ako. Lalo ngayon nahirap akong pagsabayin ng pagiging nanay sa panganay natin at pagbabuntis ko. Tapos gusto mo pang intindihin kita? Inutil ka ba? Hindi mo ba kaya pagluto sarili mo? Kailangan laging ako? Naku, yan ka na naman sa linyahan mong yan. Baka pag may nakarinig sa'yo ng mga kapitbahay natin, isipin inaapi ka. Ano, ikaw lagi bida? Tapos ako kontrabida? Sige na, lagi na akong masama, ikaw na mabait. Sa sobrang bait mo, buti buhay ka pa. Ganun ah? Aray ko! Bakit mo na naman ako binatukan? Kung tapusin na kita na magkita na kay nagtsuhi mong si Satanas, ano? Gusto mo? Paano mo nasasabi sa akin yung mga yan nang hindi man lang kinikilabutan? Asawa ba talaga kita? Kala mo siya hindi nagsasalita na masasakit. Hoy, Lorelai, huwag ka nga magmalinis. Ikaw nga nananakit ka pa eh. Tapos kung umasta ka, kala mo santo ka na hindi nagkakasala. Kapal mo! Hindi ako nagmamalinis. Sinasabi ko lang ang totoo. Tsaka sinong hindi mapipikon sa mga pinagsasasabi mo? Gusto mo bang lumaki ang mga anak mo na ganyan na makikita nila sa'yo? Gusto mo ba talagang ikahiya nila na ikaw ang tatay nila paglaki nila? Matagal pa yon. Di pa nga nakakalakad yung panganay natin. Tapos nasa tiyan mo pa lang yung pangalawa. Masyado mo naman pinangungunahan ng lahat. Ha? Ay naku, Melmar! Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko sa'yo. Ang sakit mo sa ulo! Lalo lang ako nai-stress sa'yo, buwisit ka! O ayan! Kita mo? Pati anak natin sumang-ayon sa akin. Tahan na, anak. Halika, kargahin ka ni Mama. Tara, doon na lang tayo sa kwarto. Ayoko makitang mukha ng tatay mong ulupong. Nasusuka ako. Hoy! Magluto ka muna ng hapunan natin! Bahala ka sa buhay mo! Kainin mo yung cellphone mo! Ang sabi ng matatanda, mas makikilala mo raw ang isang tao kapag nakasama mo na ito sa iisang bubong. Tama po yun dahil sa loob ng isang taon namin ni Melmar bilang mag-asawa at magkasama, sa nirerentahan naming maliit na kwarto ay napansin ko na po na ubod ng tamad sa mga gawaing bahay ang mister ko. Hindi lang yon, napakakalat din niya. Yung mga umog niyang damit, ultimo brief na sinusuot niya ay basta na lamang niyang iniiwanan sa kung saan saan. At ako pa talaga ang dadampot para ilagay sa labahan namin. Bukod doon ay kapag wala siyang service ay palagi ko lang siyang nakikitang nakatambay sa sala namin at nanonood ng TV o di kaya ay nagsi-cellphone. Papadudot ni hindi siya nagluluto ng pagkain namin at ako pa talaga ang kailangang lumabas para mamalengke para may makain kami. At kahit umiyak ng umiyak ang panganay namin ay nagbibingi-bingihan po si Melmar kesyo ayaw niya raw maabala sa kung anuman ang inaatupag niya. Siyempre papadudot sinubukan ko rin naman na kausapin ng maayos ang mister ko dahil yun ang normal na ginagawa ng mag-asawa. Pero ewan ko ba, ang hirap niyang umintindi at madalas nangangatwiran pa siya. Pakiramdam ko tuloy minsan na dalawa na ang anak ko dahil mas pasaway pa siya sa panganay namin. Isa pang bagay na hindi ko nagustuhan sa kanya ay yung pag-aamok niya ng away tuwing nasa impluwensya siya ng alak papadudo. Kung batok-batukan niya ako ay akala mo ay hindi niya ako asawa at parang hindi ako buntis. Nakaka-stress. Tagay pa! Melmar, ano ba? Wala ka na sa inuman, nasa bahay ka na. Ha? Ano nangyari yun? Bumili pa ng 1 litro ang kumpare ko. Iinom pa kami. Wala nang bumili dahil lahat kayo lasing na. Kung hindi pa ako sinabihan ng kapitbahay na hinahalikan mo na raw ang simento dahil sa kalasingan, hindi ko pa malalaman na nakikipag-inuman ka na namang abnormal ka.
Akala ko ba pupunta ka lang sa lamay? Bakit may inuman? Nabuhay yung patay kaya may painom. Baliw! Ang tulis ng buto mo sa kamay, impacta ka! Nagsinungaling ka na nga sa akin tapos pinipiloso mo pa ako. Alam mo bang alalang-alala ko kung nasan ka na? Hindi ko pa maiwan ang anak natin kasi walang magbabantay. Buti ka mo na pakiusapan ko ang kapitbahay natin para samahan ang panganay mo. Tapos hinanap kita. Bakit ka ba kasi nagpakalasing ng ganyan? Happy-happy lang naman. Happy-happy? Ay, ipapaalala ko lang sa'yo na nung isang gabi, kulang na lang gumapang ka sa kalsada para lang makauwi sa bahay natin. Tapos amoy suka ka pang buwisit ka. Hirap na hirap ako noong asikasuhin ka dahil masahol ka pa sa sanggol. Hindi ka man lang naawa sa akin. Mapapaaga ang panganganak ko sa'yo nung damukol ka. Dapat kasi hinayaan mo na lang ako matulog sa kalsada nun kung isusubat mo lang sa akin ang pag-asikaso mo. Parang di mo ako asawa. Nagtataka talaga ako kung bakit ganyan ang trato mo sa akin. Kaya inggit na inggit ako sa mga kumpare ko kasi mababait ang mga misis nila. Samantalang yung sa akin, parang bruha. Ang kapal talaga ng mukha mo. Kung ganyan ang tingin mo sa akin, pues, mas masahol pa dyan ang tingin ko sa'yo. Ang malas ko na ikaw pa ang naging asawa ko. Ano sabi mo? Pakiulit nga. Aray! O ano? Masarap bang mabatukan? Di naranasan mo na rin na hindi masayang nababatukang linti ka. Tumigil ka na! Pinagsasabihan lang kita! Pinagsasabihan na may kasamang pang-iinsulto. Tama ba yon, ha? Kung hindi ka kasi ganyang klase ng tao, sana hindi rin ako magbubunga nga ng ganito. Kung responsable ka lang sanang tatay, hindi tayo lagi mag-aaway. Kaso hindi! Mas inuuna mo pang ibang tao kaysa sa sarili mong pamilya? Ano lang ba kami ng anak mo rito, estatwa? Ano lang ba ako sa bahay na to? Katulong mo? Ang swerte mo naman yata! Pinipikon mo talaga ang babae ka! Di ka ba talaga titigil kakaputak? Paduduguin ko na yung bibig mo! Pinagli ka ba sa puwet ng manok? Gabing-gabi na, nagbubunga nga ka pa! Matulog ka na nga! Baka hindi kita matansya! Naaalibad-bara na ako sa kakatalak mo! Tatalakan talaga kita kasi hindi ka makaintindi! Kailangan kasi ulit-ulitin para maintindihan yung utak mong biya! Sobra ka na! Gusto mo yata talaga magmumog ng sarili mong ngipin, no? Halika nga rito! Kung makaputa ka, kala mo naman ang laki ng pakinabang mo rito, hayop ka! Ngayon ka magtatala! Dali! Ano? Dali ba? Inggit po ako sa mga babae na mahal ng kanilang mga mister. Kasi si Melmar kahit na hindi pa nagtatagal simula nang ikasal kami ay pakaramdam ko po ay nagbago na't nawala na ang amor sa akin ng asawa ko, Papa Dudut. Siguro dahil na rin sa edad at palibasa ay pareho kaming maagang naging magulang, pero bakit ako? Niyakap ko naman po ang pagiging nanay matapos naming magkaanak. Pero bakit siya ay hindi niya magawang isakripisyo ang kalayaan niya at madalas siyang magbuhay binata? Ganon ba talaga ka-unfair ang kapalaran dahil pakiramdam ko ay mag-isa lamang akong nagtataguyod ng pamilya namin? Akala ko katulad ng mga napapanood sa pelikula o nababasa sa nobela ang pag-aasawa. Yung bang perpekto at mahal na mahal nila ang isa't isa. Kaso iba pala sa tunay na buhay, Papa Dudut. May mga sitwasyon na malayong malayo sa mga telepantasyang alam ko dahil ang totoo ay mas mahirap at mas masalimuot ang buhay may asawa. Ang akala ko noon kapag kinasal ako sa lalaking mamahalin ko habang buhay ay magiging masaya na ako. Pero bakit pakiramdam ko ay nakatali ako sa taong hindi na magbabago para sa kakabuti ng pamilya namin at puro sarili lamang ang iniintindi. Papa Dudut, sakal na po ako sa kasal namin ni Melmar at gusto ko na siyang hiwalayan. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Siyempre hindi po ako pwedeng magpadaig sa emosyon ko at gumawa ng bagay na posible kong pagsisihan sa dulo.
Kaya nga kahit sakal na ako sa kasal namin ni Melmar at sa pakikisama sa kanya ay tiniis ko po yun hanggang sa makapanganak ako, Papa Dudut. Umasa po ako na sa pagdating ng bunso namin ay mas magiging responsableng tatay si Melmar, na kahit papaano ay babawas-bawasan niya ang pagiging buhay binata dahil 2 na ang anak namin. Kaso umasa lamang ako sa wala dahil nagkamali ako, Papa Dudut. Kung tamad na si Melmar sa loob ng bahay namin, mas lalo siyang naging tamad. Hirap na akong intindihin ang pamilya namin na alagaan ng 2 naming anak at pagsilbihan ang mister ko na walang kusa at palaging pinagsasabihan. Hindi ko po alam kung saan ako nagkulang kakapaalala sa kanya ng mga bagay-bagay na dahilan pa nga ng aming madalas na pag-aaway. Ayoko po na lumaking walang kinikilalang tatay ang mga anak ko, Papa Dudut. Kaya kahit paulit-ulit akong binigo ni Melmar ay hindi ko pa rin siya sinukuan. Inunawa ko po ang ugali ng mister ko at ako ang nag-a-adjust kung kinakailangan. Ayoko na rin kasi na nag-aaway kami dahil hindi magandang kalakhan ng mga anak namin ang ganong uri ng sambahayan. Tuwing gabi bago ako matulog ay palagi po akong nagdarasal sa Diyos na sana ay hipuin niya ang puso ng mister ko para maging responsableng tatay at padre di pamilya para sa amin. Hindi ko naman po kailangan ng perpektong lalaki, matagal ko nang isinantabi ang konseptong yan dahil walang ganon sa tunay na buhay. Sapat na sa akin yung mabait, marespeto at masipag. Pero kahit isa sa mga yon ay walang-wala sa mister ko, Papa Dudut. Kapag po may pagkakataon na hindi ko na kaya ang sitwasyon, nakakahanap ako ng kapanatagan at kaluwagan ng dibdib kapag dumadalaw kami ng mga anak ko sa bahay ng Lola Janet ko na siyang madalas kong puntahan noong kabataan ko, Papa Dudut. Okay na ba ang pakiramdam mo? Kahapon nag-text ka sa akin na masakit ang ulo mo. Akala ko nga hindi kayo matutuloy sa pagbisita sa akin ngayon ng mga apo ko eh. Pwede ba namang hindi? Miss na miss ko na po kayo, Lola Janet. Tsaka ayos na po ako. Huwag kayong mag-alala. Ay miss ko na rin kayo, Lori, apo. Pero bakit ganyan ang tono at itsura mo? Sabi mo ayos ka lang, pero ang kaso mukhang hindi. May problema ba kayo ni Melmar? Ay, Lola. Parang hindi naman po kami nawala ng problema ng asawa ko. Hindi na po naging maayos sa bahay namin. Ano bang ibig mong sabihin? Pwede kang magbanggit sa akin kung nahihirapan ka na. Baka mapayuhan kita, apo. Nagsisisi na po ako na pinakasalan ko yung walang kwentang taong yun. Siguro, ito na ang parusa sa akin ng Diyos dahil naging suwail akong anak. Ang Diyos namamalo para tayo matuto, pero hindi siya nagpaparusa. Siguro, sinusubok lang kayo, kaya nyo yan nararanasan. Ewan ko po kung pagsubok pang matatawag tong pinagdadaanan namin ng asawa ko, la. Kasi kahit anong pagpapakatatag ko, parang gusto ko nang sumuko. Ang hirap pong karelasyon si Melmar. Daig niya pa ang mga anak namin. Para ako nagkaroon ng isa pang panganay na hindi ko siya maasahan sa lahat ng bagay. Kapag humingi ako ng tulong sa gawaing bahay o pag-aalaga ng mga anak namin, lagi sasabihin, pagod siya. Kahit ang totoo, nakahilata lang naman siya pag wala siyang service o trabaho sa construction. Para na nga akong parot kakaulit sa mga sinasabi ko sa kanya. Ako na lang ang naririndi sa sarili kong boses. Sinubukan nyo na bang pag-usapan ang problema mo sa kanya? Kung usap lang po, la. Kotang-kota na ako kay Melmar. Kaso ewan ko ba sa taong yun? Para lang ako sirang plaka kasi hindi naman siya nakikinig. Tapos madala siya patong galit na akala mo ang laki ng kasalanan ko. Nagpapaalala lang naman ako. Minsan, ganun talaga ang mga lalaki. Kasi madalas hindi nila matanggap na mas magaling tayong mga babae sa kanila. Pero sana, apo, kung pwede nyo pang ayusin ni Melmar, ayusin ninyo.
Oo naman po, Lola. Hindi ko naman po hahayaan na masira ang pamilya namin dahil lang sa paulit-ulit naming pag-aaway ni Melmar. Kung kaya ko pang magtiis, gagawin ko. Kung kailangan ko pang habaan ang pasensya ko, gagawin ko. Ganyan nga, Apo. Proud ako sa'yo kasi mature ka na mag-isip. Kasi lagi po kayong nandyan para gabayan ako. Pero naisip ko, ang sarap ulit maging bata. Pag tinitingnan ko nga po ang mga anak ko, nasasabi ko sa sarili ko na ang swerte nila kasi wala silang iniisip na problema. Kasi ang mga matatanda ang namomroblema. Nakakapagod po palang tumandala. Hindi ko rin kasi na-enjoy ang kabataan ko kasi nga, maaga ako nag-asawa. Ngayon ko mas naiintindihan yung galit sa akin ni Mama at Papa noon. Siguro nangyayari na nga pong sinabi nila sa akin na hindi kami magsasama ng matiwasay ni Melmar. Naku naman bata ka, nagpapaniwala ka sa ganon. Hindi yun totoo. Kung may nasabi mang hindi maganda sa'yo ang mga magulang mo noon, yun ay dahil masama ang loob nila. Pero alam kong pinagsisisihan na nila yon. Walang magulang ang gustong hindi maging maayos ang buhay ng kanilang mga anak. Sana nga po kasi hindi talaga mawala sa isip ko la. Pakiramdam ko hindi kami magiging okay ni Melmar kahit anong pagsisikap ang gawin ko. Yung parang hinihintay ko na lang na sumuko ako sa relasyon namin at bumitaw. Huwag mo na kasing pag-aksayahan yung nararamdaman mo ng oras. Huwag mo na rin masyadong isipin para hindi mangyari. Ika mo nga, hindi mo hahayaan na magkasira kayong mag-asawa. Gumawa ako ng suman at puto kasi nga pupunta kayo ng mga anak mo. Ay madali ka, may kinanaw akong kaping barako. Uy, sakto. Nagugutom na rin po ako eh. Papadudot nanay po ng mama ko si Lolo or Lola Janet at nakatira lamang siya malapit sa bahay namin. Natatandaan ko pa na madalas akong tumambay noon sa kanila dahil masarap siyang magluto ng kakanin. Bukod doon ay para sa akin ay kakampi ko po ang lola ko kapag pinapagalitan ako ni mama. Hindi po kasi ako masunuring bata noon at palaging may rason ang mga magulang ko na magalit sa akin. Tapos nung maaga ako nag-asawa ay nagalit sila sa akin lalo na ang mama ko dahil tinalikuran ko sila at hindi ko tinapos ang pag-aaral ko. Mahirap lamang kami noong araw pero nagsisika po ang mga magulang ko na mapagtapos ako kaya nga ang laki ng pagkadismaya nila nang suwayin ko sila papadudot. Tandang-tanda ko pa ang sinabi sa akin noon ni mama na hindi raw kami magsasama ng matiwasay ni Melmar dahil sa pagiging makasarili naming dalawa. Bilang anak ay masakit para sa akin na isumpa ng mismong mga magulang ko. Kaya nga nang magkaroon ng komplikasyon ang pagsasama namin ng asawa ko ay naisip ko na marahil iyon ang katuparan ng sinabi nila sa akin na hindi kami magsasama ng matiwasay. Siyempre binanggit ko po yon kay Melmar bago kami ikasal pero hindi siya naniwala roon at pinangakong hindi yon mangyayari. Kaya lang dahil sa takbo ng aming relasyon ay hindi ko na alam kung paano pa maniniwala sa mga pangako niyang napako na papadudot. Buti na lamang dahil nakakausap ko ang lola ko at napapayuhan niya ako ng mga bagay-bagay tungkol sa pag-aasawa. Sa bagay kumbaga sa binhi ay mura pa lamang ang pagsasama namin ni Melmar at malamang na sinusubok lamang kami kaya importante na manindigan kami sa pangako naming magsasama. Sa hirap man at sa ginhawa. Kaso ewan ko ba? Kung kailan kasi nagkakaroon ako ng kaunting katiwasayan sa dibdib ay palagi po kaming binabato ng mga pagsubok sa pamilya at relasyon namin ng asawa ko. At isa na siguro sa pinakamalaking dagok na pinagdaanan namin ni Melmar ay yung nambabae siya, papadudot. Mo? Wala ka na nga kwentang tatay sa mga anak mo? Nakuha mo pa mang babae? Ano ba kasi pinuputok ng butsi mo? Ang aga-aga nang bubulaw ka. Nakuha mo pa talaga magtanong? Tignan mo to! Sinadsa
video ng inuman nyo? Kitang-kita rito nakikipaglaplapan ka sa babaeng yan. Subukan mong sabihin hindi ikaw yan. Ipapakain ko sa'yo itong cellphone ko. Ang bobo talaga na kumpare ko na yan. Tatanga-tanga. Sabi na wag videoan eh. O ikaw, bakit ka ba nagwawala dyan? Para halik lang naman eh. Masama ba yun? Aray! Siraulo ka! Ikaw ang siraulo! Kahit kailan kapal talaga ng apog mo. Tinatanong mo pa kung anong masama doon. Ikaw ang tanga at ikaw ang bobo. Hindi yung kumpare mo. Sabihin mo, ha? Sino yung babae na yan, Melmar? Ha? Bakit ka na makalingkis sa'yo? Dami mong tanong. Dada ka ng dada. Pero ito sasabihin ko sa'yo ha. Mas nag-enjoy ako kasama yung babaeng yun kasi nilalambing niya ako. Hinahagod niya ang pagod ko. Samantalang ikaw, daig pang nanay ko kung bungangaan ako. Hindi ka na ba titigil kaangal-ngal ha, Lorelai? Naririndi na ako sa'yo. Hindi ako magkakaganito kung sana may kwentang tao ka. Napakawalang niya mo. Lagi mo na lang hindi iniisip ang mararamdaman ko. Nakakaya ka. May pamilya ka na nagbubuhay, binata ka pa. Kesa yung pakikipag-inuman mong iniintindi mo, intindi mo mga anak mo. Ako, ewan ko sa'yo. Ang dami mo satsat. Kaya nawawalan talaga ako ng gana sa relasyon to eh. Nang dahil dyan sa bunganga mo walang preno. Ikaw lagi ang sumisira sa araw ko. Alam mo ba yon? Anong ako? At paano naging ako? Masyado mo na akong napapabayaan. Hindi mo na ako inaasikaso. Hindi mo ba napapansin na mas madalas akong wala at kasamang tropa ko? Kasi sila masaya ka banding. Samantalang kayo ng mga anak natin, lagi na lang pinapasakit ang ulo ko. Pabira, kapag wala akong pasok, obligado akong pansinin kayo dito sa bahay. Dapat nagpapahinga ako nun. Napakapulpul talaga ng katwiran mo. Malamang dapat bigyan mo kami ng oras tuwing wala kang pasok. Kasi yun na lang ang araw na nakakasama mo kami ng mga bata. Tapos magre-reklamo ka pa. Pangklase ka talaga mag-isip. Para kang walang pamilya kung umasta. Mas gusto ko pa nga mawalan na lang ako ng pamilya eh. Kung katulad nyo lang din na makakasama ko sa isang bubong. Ano ka mo? Bawiin mo yung sinabi mong hayop ka. Bawiin mo! Wala akong babawiin, baliw. Alam mo kung bakit? Sino ba namang matinong gugustuhin makasamang katulad mong palengkera? Wala! Grabe, napakamalas ko sa'yo, Lorelai. Sana hindi na lang kita pinakasalan. Ang kapal mo! Kumalas ka na sa lagay na yan! Mas malas ako sa'yo! Sumpa ka, Melmar! Lumayas ka rito, demonyo ka! Magsama kayo na babae mo mukhang kubeta! Hindi mo na ako kailangan ipagtabuyan kasi aalis talaga ako sa bahay na to. Mabuti pang makasama ko yung sinasabi mong mukhang kubeta kesa sa'yo na walang kwenta. Buisit! Hindi ko po alam kung ano ang mararamdaman ko bukod sa pagkasuklam sa lalaking mahal at pinakasalan ko, Papa Dudut. Ewan ko kung saan kumukuha ng kapal ng pagmumukha si Melmar para ipamukha sa akin na kapalit-palit ako at hindi karapat-dapat na mahalin kagaya ng ibang babae na nasa maayos na relasyon. Awang-awa ako sa sarili ko dahil nanliliit po talaga ako, Papa Dudut. Hindi ko rin inakala na siya pa mismo ang magpapamukha at magpaparamdam sa akin ng bagay na yon, matapos nga niyang ibida na ipinagpalit niya ako sa iba. Sa kabila ng lahat, nagpakamartir ako. Makalipas lang kasi ng ilang linggo matapos kong palayasin si Melmar sa bahay namin, dahil sa matinding galit ay pumayag po akong umuwi siya at makisama ulit sa amin. Hinahanap na rin kasi siya ng panganay namin. Nagdesisyon naman ako na huwag ipaalam sa pamilya ko, lalo na sa Lola Janet ko, ang problema naming mag-asawa dahil kung merong mang dapat umayos noon ay kami po yun ni Melmar. Kaya nga kahit mabigat sa dibdib ay sinubukan ko pong makipag-ayos at patawarin ang lalaking nanakit sa puso ko. Kaya lang ewan ko ba, hindi po ako totoong masaya na kahit kasama ko siya ay hindi ako panatag at pakiramdam ko ay nawala na rin yung respeto ko sa kanya. Simula nang traidorin niya ako at yurakan niya ang aming kasal. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nila kapag mahal mo ang isang tao ay handa kang tiisin ang lahat para lamang hindi siya mawalay sa iyo. Kasama na doon ang mga kakulangan niya at pagkakamali sa nakaraan na pinatawad mo matapos niyang magbalik loob sa iyo
at sa pamilya nyo. Ganun po kasi ang eksaktong ginawa ko nang tanggapin ko ulit sa pamilya namin si Melmar, Papa Dudut. Araw-araw ay lagi ko pong kinukumbinsi ang sarili ko na pagsubok lamang ang pinagdaraanan namin. Na balang araw ay mapagtatagumpayan namin ang lahat ng yon nang magkasama at magkahawak ang mga kamay. Lagi rin sa aking sinasabi noon ng Lola Janet ko na para tumibay ang bakal ay idinadaan yon sa apoy. Yun po ang pinanghawakan ko, Papa Dudut. Para isiping magiging maayos din ang lahat sa pamilya namin ni Melmar. Pero aaminin ko na may mga gabi na umiiyak ako at hindi ko alam kung masyado lang akong nagiging emosyonal o talagang hirap na ako noon sa sitwasyon ko. Alam nyo kasi yung pakiramdam na kasama ko nga si Melmar sa isang bubong, na asawa ko siya sa batas ng tao at Diyos pero parang ang layo naman namin sa isa't isa. Nang mga panahon na yon ay nanlamig na naman sa akin ang mister ko sa hindi ko malamang dahilan. Tinamad na rin akong alamin kasi inabala ko ang sarili ko sa pag-intindi sa mga anak namin. Bukod doon ay nagtitinda na rin ako ng mga pagkain sa umaga para may pera akong panggastos sa mga panahon na hindi nagiging sapat ang kinikita ni Melmar, Papa Dudut. Kaya nga hindi ko na pinag-aksayahan ang panahon na alamin ang pinagkakabalahan niya. At nang sabihin sa akin ni Melmar ang pasabog niya ay kulang na lang ay gumuho ang mundo ko. Dahilan para masaktan ako ng husto at gustuhin ko po siyang ibaon sa lupa, Papa Dudut. Hindi ko na alam gagawin ko sa'yo, Melmar. Paulit-ulit kong kinekestyon ang sarili ko kung saan ako nagkulang sa relasyon natin. Pinatawad naman kita noon ng babae ka. Pinabalik kita rito sa bahay natin at sa buhay ng mga anak mo. Pero ano itong sinukli mo? Nabuntis mo, kabit mo? Pasensya na, Lorelai. Nangyari na eh. Alam ka naman talikuran ko responsibilidad ko sa magiging anak ko sa kanya, di ba? Ayokong lumaki na walang kinikilalang tatay ang bata. Paano ang mga anak natin? Kung nag-aalala ka sa anak mo sa labas, sana mas sinisip mo mga anak mo sa akin? Sa lagay parang mas gusto mo pang pakisamahan ng nanay ng bastardo mo kaysa sa akin na legal mong asawa? Ay, sorry pero tama ka. Yun nga ang gusto kong mangyari. Tingnan mo, napakawalang hiya mo talaga. Anong magagawa ko? Hindi na kita ganun kamahal. Ayoko naman na patuloy ka pang lokohin. Total, nakikita ko rin naman na hindi na tayo maayos katulad ng dati. Nagtitiis na lang tayo sa ugali ng isa't isa. Kaya ano pang silbi na magsama tayo? Alam mo, pwede ko naman sustento ng mga anak natin. Magtatrabaho akong mabuti. Pero mula ngayon, magsasama na kami. Ang kapal ang mukha mo magdesisyon ng ganyan. Sarili mo na lang talaga ang iniisip mo. Hindi ka man lang ninenervyos sa mga pinaggagawa mo. Sana mamaya paglabas mo ng bahay, lamunin ka ng lupa! Sige, magsalita ka ng mga ganyan. Pag nagkatotoo yan, mawawalan ng tatay ang mga anak mo. Bahala ka! Apakabastos mo! Hindi ka na nagbago! Mas lumala ka pa ngayon! Hindi ko maintindihan kung bakit nakuha mo kami pagpalit ng ganun-ganun na lang. Hindi ka ba naaawa sa akin? Hindi ka ba naaawa sa mga anak mo? Wala ka na ba talagang hiya? Hiya-hiya pa, di na uso yun. Ikaw nga kung makatala ka, kahit umabot na doon sa kabilang barangay, wala kang pakialam eh. Tinitiis ko lang yung bunganga mo parang Armalite, panay ang ratrat. Saka pag naghiwalay tayo, wala ka nang bubungangaan. Ayaw mo ba nun? Isipin mo na lang mga anak natin, kahit wag na ako. Naririnig mo ba yung mga linyahan mo? Hoy, wala ka sa teleserye. Hindi ko naman kakalimutan ng mga bata. Dadalawin ko pa rin sila rito sa bahay. Ang timonyo mo talaga. Iiwan mo talaga akong palakihin na mag-isa mga anak natin, tapos ikaw magpapakasarap ka dun sa babae mo mukhang kubeta? Hindi mo na ako binigyan ng kahihiyan. Ano na lang sasabihin ng pamilya ko? Ng nanay at tatay ko?
Pinatunayan mo lang na tama sila nang sabihin nilang hindi magiging matiwasay ang pagsasama natin kasi ikaw ang sumpa sa pamilyang to. Ayan ka na naman sa mga pamahiin yung bulok ng pamilya mo eh. Kung may sumpa man dito, yang bunganga mo yon. Kung nananahimik ka lang dyan di sana tapos na itong usapan na to. Mga simpleng bagay, pinapakumplika mo. Kaya tama talaga ang desisyon kong iwanan ka Kasi hindi ko na talaga matiis ang ugali mo. Kung alam ko lang na bungangera kang lintik ka, sana hindi na lang ako nag-aido sa harap ni Mayor. Manahimik ka na! Buisit ka! Mas buisit ka! Makalayas na nga sa lintik na bahay na to. Asiwang-asiwa na ako sa pagmumukha mo. Ay, hindi na ako makapaghintay na gumising sa umaga na walang maririnig na sermon galing sa'yo. Hayop ka, Melmar! Ano bang kasalanan ko? Saan ba ako nagkulang? Bakit ko kailangan masaktan ng ganito? Kapag may relasyong natatapos ay meron namang nagbabalik. Yun po ang naging dahilan kung bakit naglakas loob akong humingi ng tawad sa mga magulang ko, Papa Dudut. Inamin ko po sa kanila mga pagkakamali ko at pagiging padalos-dalos sa pag-aasawa, kaya naman kahit masakit sa akin na iniwanan kami ni Melmar ay masaya naman ang puso ko dahil tinanggap at pinatawad ako ng pamilya ko. Siyempre masaya rin po si Lola Janet dahil hindi na lamang siya ang pwede kong hinga ng tulong o payo kapag kinakailangan ko ng saklolo. Aaminin ko, Papa Dudut, na malungkot pa rin ako pero wala akong hindi kakayaning alang-alang sa mga anak namin ni Melmar. Na kahit nawala na siya, na kahit pinili niya ang babae niya ay hindi ako magmumukmok dahil meron akong rason para magpatuloy sa buhay. Yun po ang mga bata, kaya nga naghanap po ako ng trabaho, Papa Dudut. At iniwanan ko ang mga anak ko sa mama at papa ko. Inalagaan naman nila ang mga apo nila na hindi nga nagtagal ay mas naka-close nila. Lagi rin po akong kinakausap ni Lola Janet at pinapayuhan tungkol sa sitwasyon namin. Kaya hindi ko rin po maramdaman na nag-iisa ako ng mga panahong dapat ay kasama ko si Melmar. Kumusta ka naman sa bago mong trabaho, Apo? Maayos naman po, La. Masaya po mga kasama ko at nag-e-enjoy po ako. Halata nga kasi gumaganda ka. Naku, baka naman may nanliligaw na sa'yo doon, ha? Wala po, La. Hindi ko po priority ang magpaligaw o pumasok sa isang relasyon pagkatapos ng nangyari sa amin ni Melmar. Aminin ko parang na-trauma po ako kaya gusto ko na lang mag-focus sa mga anak namin. Kahit naman sino matatakot nang sumubok ulit makipagrelasyon kung katulad lang ulit ni Melmar ang makakasama mo sa iisang bubong. Grabe, pinagtanggol ko pa naman ang relasyon ninyo. Lagi kong sinasabi na ayusin ninyo ang pagsasama ninyo alang-alang sa mga bata. Pero siya pa talagang sumira. Parang kulang sa bakuna yung dati mong mister. Alam mo, pwede mo siyang sampahan ng kaso dahil sa ginawa niya sa'yo. Kasal kayo, hindi ba? Opo, pero wala na rin kwenta at aksaya pa sa oras yun, Lola. Mas yung trabaho ko ang focus ko ngayon. Iba rin kasi yung kumita ako ng sarili kong pera. Ayoko namang iasa sa mga magulang kong pagkain naming mag-iina. Ay tama rin naman. Pero hindi ka ba nalulungkot, Apo? Nalulungkot pa rin naman po. May mga gabi na hindi ko kinakaya, iniiyak ko na lang. Marami mga tanong ang sumasagi sa isip ko, Lola. Bakit ganun lang kadali kay Melmar na iwanan kami ng mga anak niya? Hindi ba niya kami minahal? Hindi ba ganun kalalim ang pagmamahal niya para sa amin para ipagpalit na lang sa iba? Kaya lang habang iniisip ko po yun, sumasama lang ang loob ko. Kaya sabi ko sa sarili ko, kung ayaw na sa amin ni Melmar, ayaw na rin namin sa kanya. Hindi ko kailangan ng duwag na asawa. Tama yan, Lorelai. Yung mga anak nyo na lang muna ang isipin mo sa ngayon dahil mas importante sila. Ang babata pa nila para maintindihan ang mga pinagdaraanan mo. Pero naniniwala ako
na sila rin ang magiging kakampi mo pagdating ng panahon. Hayaan nyo na lang yung si Melmar. Kakarmahin at gagabain din yung taong yan. Bahala na po ang Diyos sa kanya, Lola. Tama! Pero basta kapag kailangan mo kami, nandito lang kami para sa'yo, Lorelai. Hindi mo kailangang solohin ang problema kasi meron kang pamilya na matatakbuhan. Kaya nga maganda na rin na nasa puder kayo ng magulang mo. Sama-sama na ulit kayo. Tayo! Mas nakakabanding ko rin ang mga apo ko sa tuhod. Tama po kayo, La. At sobrang nagpapasalamat ako sa Diyos dahil meron akong pamilya na handang umalalay sa akin sa panahon ng kagipitan. Mabuti na lang hindi pa huli ang lahat. Akala ko kasi hindi na po ako matatanggap ulit ni na Mama at Papa. Kita mo tong bata na to. Pwede ba namang hindi? Wala ngang ibang bukang bibig ang mama mo kundi ikaw mula nang umalis ka sa puder nila. Ma-pride lang talaga ang anak kong yon kaya hindi nakikipag-ayos sa'yo. Pero isinantabi na niya ang hinanakit niya nung mabanggit ko sa kanya na kailangan mo ng isang ina ngayon dahil sa pinagdaraanan mo. Buti ka mo nakinig. Alam mo naman ang mama mo, sakit din sa ulo yun minsan. Thank you, Lola. Kayo po talagang guardian angel sa pamilya natin. Kung wala kayo, baka nabaliw na ako. Hoy, hindi ka pwedeng mabaliw. Bata pa ang mga anak mo. Siyempre, joke lang po. Hindi po ako masisiraan ng ulo. Pipilitin ko pong magpakatatag alang-alang sa mga anak ko. Magsisika po ako para itaguyod sila. Ganyan nga. Proud na proud ako sa'yo, Lorelai. Ang laki na ng pinagbago mo. Mas naging mature ka na, hindi tulad dati. Ganun po siguro talaga pag nanay ka na. Wala kang hindi kakayanin para sa mga anak mo. Magbabago ka talaga para sa ikabubuti nila. Balang araw, ibabalik din sa'yo ng Diyos ang mga mabubuti mong gawa. Siguro nga po ay blessing in disguise ang paghihiwalay namin ni Melmar ng ganon kaagad dahil hindi ko na kinakailangang maghirap ng matagal na kasama siya. Kaya nga kahit mahirap maging single mom ay kinakaya ko po alang-alang sa mga anak namin. Mabuti na lamang dahil nandyan ang pamilya ko. Lalo na po ang mga magulang ko, Papa Dudut, para umalalay sa aming mag-iina. Sa katunayan, mas naging close po kami ng parents ko lalo na nang magkaroon sila ng mga apo sa akin. Kahit malungkot, kahit mahirap, nagpatatag po ako, Papa Dudut, dahil gusto kong maging proud sa akin ang mga anak ko pagdating ng panahon. Kaya lang may isa pa po akong dilema dahil kung kailan nasasanay na ako nang wala si Melmar sa tabi namin ng mga anak ko ay bigla naman po siyang nagparamdam sa ngayon. Ilang taon na rin po kasi ang nagdaan at hindi siya nagparamdam para magsuporta sa mga anak namin gaya ng sinabi niya noon. Tapos mamukat-mukat ay inad niya ako sa Facebook at nag-message siya sa akin na gusto raw niyang makipagkita para ayusin namin ang pamilya namin. Sa totoo lang ay hindi na po ako interesado na pabalikin siya sa buhay namin ng mga bata. Pero paano kung nagbago na nga siya katulad ng sinasabi niya? Bukod doon, ayon sa kanya, ihiwalay na raw sila ng nanay ng anak niya sa labas. Sana po ay mapayuhan ninyo ako, Papa Dudut, at ipagpapasalamat ko po yon ng husto. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at maraming salamat po sa Barangay Love Stories. More power sa inyong programa, ang inyong forever kapuso at kabarangay, Lorelai. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com.